Magandang araw mga kapuso, episode 12 na tayo ng Stolen Live. Kinamusta nga ni Mamita si Darius kung itutuloy ba raw talaga yung kasal. Kaso nagkaroon nga ng masamang pangyayari. This is a bad omen. Pwede naman daw nila nga ipagpatuloy yung kasal sa ibang araw. Ngunit hindi naniniwala si Darius, hindi raw siya naniniwala sa mga bad omen na yan. 'Di ba? Hindi naman daw talaga nagkaroon ng problema. Nagkataon lang daw talaga ito. Siguro nga dahil nga sa napagod itong si Lucy at hindi naman sinasadya. Kaya hindi dapat siya sisihin. Hindi na raw siya makakapayag pa na maudlot pa or kung sino man ang humadlang sa kasal nila ni Lucy. At dumating na nga itong si Joyce. Sabi niya, Darius, excuse me muna. Gusto kong makausap ni Lucy sa may kwarto. So sabi naman ni Mamita, ito na nga ba sinasabi ko, 'di ba? Para daw nakakatunog siya na tama yung hinala niya. Samantala, hilong-hilo at tinanghina pa rin itong si Para nung paglabas ng kwarto. Sabi ng nanay niya, tubig, uminom ka muna ng tubig. Akin na yan, Nay. Inom akong tubig. Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Nakakatakot yung nangyari. Kinabahan ako bigla. Akala ko kukunin na ng mga masamang spirito na yun. Yung katawan ko. Yun na nga ba sinasabi ko sa iyo, anak? Nasa demonyo talaga yung ritual na yan. Yan libro na yan. Dapat kasi itigil mo na yan eh. Ngayon nakakita ka na ngayon ng mga demonyo. Wala ka na kasi magagawa dahil tuloy na ang kasal ni na Lucy sa ni Darius. Wait, kasal? Naku, kailangan ko silang puntahan. Ano gagawin mo, anak? Ano pa ba? Para pigilan ang kasal nila? Ano ba? Huwag ka nang pumunta doon. Ngayon, pinuntahan na nga ni Darius si Lucy. Oh, bakit love? Anong nangyari? Anong problema? Kaya mo ba talaga na ikasal tayo? Sabi naman ni Lucy, alam mo kung nahiya ako sa mga kaibigan natin, mas nahiya kasi ako sa iyo, love. Dahil sa nangyari, nagulo ko yung kasal natin. Hindi ko naman talaga ginusto yun, pero hindi ko alam ba't yun nangyari sa akin. Kasalanan ko to eh. Sabi naman ni Darius, hindi mo yung kasalanan, love. Hindi mo naman talaga nagulo yung araw ng kasal natin eh. Na-interrupt lang, sandali. Pero naging okay naman, di ba? Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mahal na mahal kita, yan ang pakatandaan mo. Kaya ngayon, gusto ko ikasal tayo dahil gusto ko ikaw lang yung babaeng makasama ko habang buhay. Diba? Pero love, nandahil sa akin kaya nasira yung araw natin. Wala talaga akong maalala eh. Basta pagkagising ko, nakaramdam na lang ako ng parang may mabigat sa dibdib ko. Tapos kinabahan na ako. Natakot na ako kasi kala ko katapusan ko na, tapos akala ko mawawala ka sa akin. Hindi mangyayari yun, love. Dahil magkakasama pa tayo habang buhay. So naghalikan na nga sila. So ituloy na natin ang kasal. At ito na nga, sabi nga ni Para, tumigil ka na, huwag mo na akong pigilan kung ayaw mo masaktan. Wala akong pakialam kahit masaktan mo ko. Basta wag ka nang tumuloy ka doon. Dito ka lang, pumirmi ka lang dito. At sa kasamaang palad nakatakas nga itong si Para dahil matangkad siya, malakas siya, saka bata pa. Ngayon, talagang tuloy na nga ang kasal at wala na nga makakapigil pa sa kanila dahil nga sabi nga ni Darius, gagawin daw niya nga something special yung kasal nila, yung retake. Yun pala, sila ng dalawa mismo ang pumasok, di ba? Sa loob ng simbahan patungo sa altar at nakangiti silang lahat. Parang wala nangyari, di ba? Parang nag-reset lang, di ba? So ito namang sabi ni Father, nagsalita na, kinausap niya si Lucy kung tatanggapin ba niya si Darius sa hirap o sa ginhawa, 'di ba? Kung mamahalin ba niya ito habang buhay. Samantala ito na nga si Para. Sikad lakad takbo ang ginawa niya. Ayan sabi na, babaliw ka na ba, anak? Talagang titigilan mo sila? 'Di ba nga hindi na ako nakasani pa sa katawan ni Lucy. So ito na to, no? Katawan ko na to. Labanan na to, labanan kung labanan, bardagulan na, wala akong pakialam kahit siguro nila ako doon, kahit saktan nila ako. Talagang wala ka na sa kahibangan, sabi ng nanay niya, nababaliw ka na talaga. O man ang gawin yan, pagtutulungan ka lang ng mga yun. Sabi niya, wala ka na magagawa. At napasalita na nga ng I do itong si Lucy. Ngayon, tinatanong naman ni Father itong si Darius kung tatanggapin ba niya ang kanyang mapapangasawa na si Lucy sa hirap o sa ginawa, kahit ano man na mangyari, di ba? At napasalita na rin itong si Darius na I do. Sabi ng Father, you may now kiss the bride, di ba? I will announce you husband and wife. Ngayon biglang naluwa si Mamita. Syempre kahit papaano apo naman niya si Darius, mahal na mahal niya yan. Ngayon, habang tumatakbo nga itong si Para sa may carpet, pinigilan siya ng nanay niya kasi magsasalita na nga dapat siya. Naudlot dahil huli na, kasal na silang dalawa.
at talagang nasaktan siya ng sobra. Napaluha na lamang siya at tinatanaw sina Darius sa malayo habang nagtatago, 'di ba? Huli na, naghalikan na sila at talagang nagpalakpakan na dahil mabuhay ang bagong kasal. Ngayon naman, nadala na nga ni Joyce yung locket. Nahanap daw niya sa may hotel. Hindi makapaniwala si Lucy. Dahil sabi niya, hawak niya raw yun kanina pa. Sabi naman ni Joyce, napaka-weirdo lang kasi hindi mo talaga maalala kung saan mo ito naiwan, 'di ba? So yun na nga, dumating na nga si Darius. Ready ka na ba? Sabi niya kay Joyce, no? Naku, ready na ako. Sige, pasok na kayo sa loob, hintayin namin kayo. Ngayon, sabi naman ni Darius, oh, bakit dala-dala mo yan? Sabi ni Lucy, love, pwede mo bang suot sa akin to? Sure. Alam mo ba, honestly, sumama ang loob ko sa'yo nung sinabi mo na hindi yan babagay sa bridal gown mo. Kaya naman talaga nagtampo ko. Talaga ba, love? Sinabi ko yun? Oo. Alam mo, love, wala talaga akong maalala kanina eh. Hindi ko talaga sukat akalain na sinabi ko pala yun. Alam mo, napaka-importante sa akin itong lakit na to kasi parang kasama ko na rin ng mga magulang ko. Kaya promise, hindi ko na ito huhubarin or tatanggalin kailanman. Sabi, no? Tara na, pasok na tayo sa loob. At pumasok na nga sila sa loob para sa reception. At sa reception na nga tumuloy itong sinapara sa kananay niya. Ngayon, sabi ng nanay niya, mabuti pa umuwi na tayo dito. Total, kapag nakikita mo rin naman sina Darius sa si Lucy, nasasaktan ka lang. Nagpapakamartir ka. Sinasaktan mong sarili mo. Wala akong pakialam, Nay. Nandito nga ako para uminom. Nakita mo naman nagiinom ako, di ba? Magsasaya ako on my own, sabi niya. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sige na, umuwi na kasi tayo. Ano ba na yung mga kong pigilan? Gusto ko nga dito, di ba? Dito lang ako. Umuha pa kailaman. Sabi niya, no? Nagtatalo na naman yung mag-ina. Binabasos ni Paro yung nanay niya. Hindi ko gusto yung gesture niya dito sa nanay niya. Hindi ko talaga gusto kasi sinasagot-sagot niya yung nanay niya, sinusuway niya. Matigas ang ulo niya mula pagkabata. Ngayon, ito na nga. Habang nakaupo sina Lucy saka si Darius, pinatayo sila para sumayaw sila sa gitna ng carpet. Ngayon, sabi ni Lucy, hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na tayo. Maraming salamat love, kasi pinakasalan mo ko. Nung bata pa lang ako, nung nasa ampunan ako, walang may gustong umampun sa akin. Pakaramdam ko nung bata ako, wala nang nagmamahal at nag-take-care sa akin. Pero nung dumating ka, pinatunayan mo na mali ako dahil pinatunayan mo na talaga kamahal-mahal ako at ako yung taon dapat na mahalin. Sabi naman ni Darius, ako din, hindi rin ako makapaniwala, nakasal na tayo. Akala ko, hindi na ako makakapag-asawa pa. Akala ko yun na yung huli na babaeng darating sa buhay ko. Pero, nung nakilala kita, buling nabuhay ng loob ko. Napatunayan mo sa akin na kaya ko pa pala magmahal. 'Di ba? Pinatunayan mo na mali ako. At ngayon, nasa harapan ko ang babaeng makakasama ko habang buhay at kasayaw ko pa. Ngayon naghalikan nga sila at talagang nagpalakpakan yung mga tao. Ngayon biglang tumayo si Joyce. Yun pala, sayawan na lahat. Diba? Labo-labo na. Let's go! Let's go! Party party! Sayaw! Sabi niya, no, nauna si Joyce, comedy talaga eh. Ngayon napapasayaw din si Tia Belen. At nawiwirdohan naman tong si Para. Nakokornihan siya kasi nga KJ siya eh. Binato niya ng tablecloth. Ano ba, anak? Tumigil ka nga. Nakakaya, alam mo, ayaw mo rin naman umuwi, di ba? Mabuti pa, makijoin ka na lang. Sumayaw ka na lang kaya. Ang saya-saya kaya, ang ganda kaya ng music. Ayoko nga. Ngayon, habang sumasayaw si Tia Belen, attention seeker siya eh. Napansin siya ni Lucy. Kaya, naantala mo na yung sayaw nila ni Darius at lumapit siya kay Tia Belen. Ate Belen, maraming salamat po. Akala ko, hindi na talaga kayo pupunta ni Pare. Kaya nalaman po yung kamag-anak ko. Sabi ni Tia Belen, congratulations At Ate Belen, siya nga po pala si Darius, ang asawa ko. Hello po Ate Belen, kamusta po kayo? Ito mabuti naman. Maraming salamat po at dumalo po kayo sa kasal namin. O Para, you look good on your red dress. Sabi naman ni Para, no? Red is a symbol of love. Kagaya na lamang yung dalawa, nagmamahalan kayo. Sabi naman ni Lucy, maraming salamat Para. At saka, bagay sa yung dress mo. Sabi ni Para, no? Sabi din ni Lucy, bagay din sa yung dress mo, yung red dress, bumagay sa'yo. Talaga ba? Ngayon, nung pagyuko ni Lucy, nakita niya yung wedding shoes niya. Teka, parang yan yung wedding shoes ko. Parang
yan talaga yun, eh. Sabi naman ni Para 'no, "Ano ka, binili ko lang nga lang 'to sa Tiangge, eh, napakamura nito pero napaka-class, 'di ba?" Sabi naman ni Lucy, "Well, bagay sa'yo, maganda talaga, oo." Sabi niya 'no. Talagang nagsinungaling 'tong si Para, nalusutan niya na sa kanya daw 'to, binili niya raw 'to sa may Tiangge. Ngayon sabi niya, "Nagugutom na ako, eh, tara na Nay, excuse muna, ah." Yun, kakain daw muna sila. Gumawa ng alibi si Para at pinigilan nga siya ng nanay niya. Sabi ng nanay niya, "In fairness, nalusutan mo yun, Sabi naman ni Para, "Eh, mana lang naman ako sa'yo, Nay, ako pa ba?" Ngayon, biglang lumapit si Vince. "Ay Para," sabi naman ng nanay niya, "sino naman yung pogi na yan?" Sabi naman ni Para, "Buti pa Nay, mauna ka na sa may buffet area, magkita na lang tayo doon." "Sige na Nay, sige na, alis ka na." Kinikilig yung nanay niya, inaasar siya. "Ay," sabi. Sabi naman ni Vince, "Bakit mo naman pinaalis yung nanay mo ng ganun lang? Hindi mo man lang ako pinakilala." Sabi naman ni Para, "Ano ba kailangan mo?" "Well, concern lang naman ako sa'yo. Eh, hindi ka naman kasi gusto ni Darius. Lalo na ngayon, kasal na siya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na single ako and ready to mingle. Kumbaga, free ako." Sabi naman ni Para, no, "Wala akong pakialam sa'yo." Sabi niya, no, kasi nga wala nga talaga interest si Para. Sabi niya, no, "Unggoy mo," sabi niya. Tapos noon, bigla na lamang napatawa tong si Vince kasi nga, ang gusto nga ni Vince, yung babaeng palaban, yung sinasaktan siya. Kasi sabi nga ni Para, "Gusto mong masampal ulit? Sige lang, okay lang sa akin yun. Gusto ko sa babae talaga yung nananakit." Kasi nga wild to si Vince, di ba? Gusto niya yung ganun, eh. Talagang, siya, nagkakaroon siya ng seduction or attraction na kakaiba pag nakikita niya si Para dahil nga sexy. Kumbaga yung katawan lang talaga yung mas gusto ni Vince, eh. Ngayon, eto na. Pinakilala nga muli ni Darius si Lucy kay Mamita. Mamanuhin na sana ni Lucy, sabi niya. "Ay, wag na yun," tinabig ni Mamita. "Pang matanda lang yun, eh." Sabi naman ni Mamita, "Make sure lang na i-own mo yung respect ko na ibibigay mo sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat bilang asawa, pag-isilbihan at mamahalin ko po si Darius. At sana po matawag ko rin po kayo Mamita. Pag-iisipan ko," sabi ni Mamita, no. Sabi naman ni Darius, "Mamita, nabibigay lang po sa'yo ng respeto si Lucy. Sana po matanggap niyo na siya dahil magiging apo niyo na rin siya. Lalo na't ngayon mag-asawa na kami." Diba? So ito na, bigla lang talaga nagtataka tong si Joyce. Bakit nga naman suot-suot ni Para yung wedding shoes ni Lucy? Maaari nga nagkapalit nga sila dahil nga yung suot-suot ngayon ni Lucy ay kulay pula na terno mismo sa gown nga ni Para. So dito na po nagtatapos ang episode natin ngayong araw na to. Pakatunghayan natin bukas, episode 13. Nagkaroon na nga ng connection, no, itong si Vince saka itong si Para, at nagkaroon na nga sila talaga ng love connection, di ba? At talagang natuluyan na. Nag-umpisa sa pagiging flirting. At ngayon talagang naging sila na nga, di ba? Napunta siya kay Vince. At ngayon nakapag-desisyon na nga yung mag-ina sina Tia Belen at si Para na ibaon na sa hukay yung libro, no, dahil nga delikado ito at talagang takot na takot si Para saan pa at gawin niya yun. Napunta na naman sa kanya si Vince, wala na rin naman siya magagawa, kasal na yung pinsan niya si Lucy kay Darius. So sa pagkakataong ito, bigla nga nagkaroon ng signs na parang nagdadalang tao itong si Lucy. So good news ito para sa bago nilang pamilya, di ba? Madadagdagan ng pamilyang Rigor dahil magkakaroon ng bagong baby sa pamilya nila. At dito na po nagtatapos ang recap and review sa araw na to. Lalong gumaganda ang mga eksena sa Stolen Life, kaya wag na wag natin itong palalagpasin mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapuso and God bless us all.